Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang susunod na programa ay maaaring maglaman ng mga pananaw at opinyon na hindi kinakailangang sumasalamin ng mga pananaw ng CBS. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, the truth air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the truth air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at truth on air. We uncover the truth behind the news. Magandang maulan na hapon, mga kababayan. Nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air dito lang po sa CBS DWAD. 1098 kHz sa inyong mga talasitan at araw ng Lunes na maulan, rainfall warning. August 17. At ang isa lang ho na may bagay na yung maganda itong pag-uulan, napupuno ang ating mga dam. Lahat po ng ating dam sa Luzon ay nagkakaroon po ng tubig at sila po ay lagpas na sa mga critical water level na tinatawag, at maaring madadagdagan pa dahil ang forecast ay itong mga sa susunod na 5 araw magkakaroon pa rin ng pag-uulan dito po sa atin, at maaring the whole of August ay tuloy-tuloy yung pag-uulan dahil yun pong sinasabi ng mga forecaster, yung tinatawag na river of moisture na kaulapan na dala po nitong southwest monsoon na pinaigting ng dumaan na mga low pressure area, depression at yung bagyo nakaraang linggo. So yun po ang isa sa maganda lang, dahil ang hindi lang maganda, itong mga local government units natin medyo huli na bago mag-declare po ng low classes, suspension of classes. Bago natin takuan yung ating talagang ating paksain sa ngayon, pupunahin lang natin itong mga LGU na katulad nga niyan, katulad po dito sa Pasig, maraming bata ang nabasa sa ulan. Papunta sa school, biglang bumuhos ang malalakas na ulan. At pagdating ng alas 8, kanila ding sinuspend ang classes. Dapat to, kayo po dyan sa pamahalaan, local government ng Pasig, magiging proactive kayo, hindi yung reactive. Alamin nyo kaagad, dapat meron kayong mga tao na na-assign ninyo
na nagko-coordinate sa pag-asa. Magtanong na kaagad. Kasi alam nyo, yung abala, yung perwisyo sa mga magulang at kabataan na papunta ng school, basa sa ulan, pagdating doon sa school, sasabihin, ay suspended ang klase. Umuwi na kayo. So yun ang hindi maganda. Ngayon may nagsasabi na dapat daw magulang ang magdidesisyon. Hindi ho. Ang magulang, sumusunod lang yan, ay ayaw naman nila na ang kanilang mga anak ay maantala ang pag-aaral. Ayaw nila na mabawasan ang araw na walang pasok ang kanilang mga anak, lalong-lalo na dyan po sa mga private schools na mahal ang tuition. Isa po yan sa dahilan, mga kababayan. Alam nyo, dapat alas 4 pa lang nagkipag-ugnayan na kayo, local government unit, sa pag-asa. Most safe, ano ba? Uulanin ba tayo ngayon? Anong oras umpisa ang ulan? Kasi alam nyo, hindi maganda yung nakapasok ng mga bata. Ang iba, basang-basa sa ulan. Ang problema naman dyan ngayon, baka magkasakit itong mga bata na to na nabasa ng ulan. Dapat to, kayo po ay proactive. Na pagka kayo'y nakipag-ugnayan sa pag-asa, at sinabi nila, sa ganitong oras, uulan ng malakas. Pagkakaroon ng yellow rainfall warning, red. So ngayon, red naman ang NDRF. Ano ba yung National Disaster Risk Reduction Management Center. Nagpadala sila ng message ngayon lang, mga 10 minutes ago, na red rainfall warning ngayon. Itong oras na ito. At yun ang pinakamahirap dahil pag-uwian, mamaya, pag-uwian mamaya, kawawa na naman yung ating mga kabataan, ang paano yung mga nasa college, paano yung mga nag-aaral. At ang sabi ni Dr. R na dahil sa ngayon ay hindi po siya makapag-broadcast ngayon dahil naka-Siburo. Siburo siya, nasa Siburo. Alam niyo yung Siburo, yun ang pag sinabing Siburo, may kaunting karamdaman. Hindi naman malala, pero Siburo. So, sa salitang Ilonggo yan, Hiligaynon. So, sinasabi niya, ganun din sa mga bayan sa Laguna. Reactive kayo ng mga LGUs. Tama, reactive kayo Kung ano na nakapasok ng mga bata, basang-basa sa ulan, saka kayo magde-declare ngayon ng tinatawag na suspension of classes. Di nagkukumahog ngayon yung ating mga magulang sa pagsundo na naman sa kanilang mga anak. Pag-uwi sa bahay, Siburo ang karamihan ng mga kabataan. Tulo yung mga uhog sa ilong. Dahil alam nyo, yung mga ganyang pag-ulan na i-expose sila sa mga elemento na malamig, ay marami hong magkakasakit yan. Yun po ang hindi natin gusto dito sa mga LGU. Maging proactive kayo, huwag ho reactive. Huwag ho tutulog-tulog kayong mga mayor, mga gobernador. Huwag kayong tutulog-tulog na paggising nyo, nakita nyo, mag-assign kayo ng tao na pagde-declare ng suspension of classes sang-ayon sa sinasabi ng pag-asa. Wag ho yung personal yung
para kayong nasa impeachment case itong mga auditor ng COA. Personal opinion daw nila yung bakit may violation. Wala sa batas. Nakakatawa itong mga, alam niyo yung impeachment natin, ay ito yung nakakatawa na nagiging circus. Sa circus na ay nangyayari sa impeachment. Nakikita natin yung presentation nila ng mga witnesses. Yung katulad dong sa archive ng natural, ang sasabihin na lang niya yung nalalaman niya. So ano ngayon ang value? 25 million pesos na naman tong araw na to ang ginastos ng bansang Pilipinas para sa impeachment. Tapos yung presentation ninyo ng mga witnesses, walang kakwenta-kwenta. Kayo mga prosecutor. Para kayong nagpapasyon show. Kayo mga prosecutors yan, ano? Iba-iba kulay ng mga damit. Magsuot kayo lahat ng green para suporta kay Sara Duterte. Yun ang... Anyway. Thank you. Impacted ba yan? So, pumasok na ang Okay pa na. doktorar. Alam mo, Dr. Singh, magandang hapon. No? Magandang hapon po sa ating mga tagapinig. Hindi ko matiis kasi, Dr. Singh, na napapakinggan ko yung mga LGU na reactive. No? Reactive. Mga tamad ho ngayon. Yung mga LGU. Hindi ko alam kung yung mga disaster coordinating committee nila o division nila ang mga tamad, no? Dapat dapat kayo proactive kayo, tatamad nyo ho kasi, no? Dr. D, ako nararanasan ko yan diyan lang sa mga bayan sa Laguna, no? Wag ka na, hindi ko na mababait naman yung mga mayor natin, yung mga kaibigan natin, pero baka yung mga tao nila hindi nagtatrabaho, Dr. J, no? Dapat ho, kung ganyan, pagtsutsugin nyo ho yung mga tauhan nyo, masyado ho kayo mga reactive. Nakaasa na lang ho kayo sa Malacanang. Di ba? Kung hindi kayo nakaasa sa Malacanang, nakaasa kayo sa gobernador ninyo. Tamad nyo ho, magsiresign na lang ho kayo. Dapat yung mga mayor, tsugihin yung mga tao nila, Dr. J. Tama ka, Dr. Rara, no? Na itong mga taong ito reactive. Pero hindi naman sila radioactive. Yung alam nyo, mga kababayan, yung sabihin ko na sa hindi naman radioactive, ano? Na katulad ng raid doon sa Davao, na sinasabi, ni-rescue daw yung mga nagtatrabaho doon sa isang ewan ko, pagawaan nasa ng steel bars yun, ano, ng kabilya. Yun daw ay radioactive, no? Pero alam nyo, yung radioactive na sinasabi, yan po ay may degree po yan ng kung gaano ang taas ng radiation bago matawag na yan ay masama sa katawan ng tao. Dahil ang radiation, kahit nakaharap ka lang sa cellphone mo, may tinatawag din na degree of radiation. Doktorar, ganun po yan eh. Hindi naman ibig sabihin na yung steel bars na yan para bang isotope ng uranium-235 na ginagamit sa paggawa ng nuclear bomb. Ganun po yan, no? So anyway, so nag-raid daw sa bago tayo magpatuloy doon sa raid na yan, ang masarap, ang pinapanood ko kanina, alam mo, gumastos na naman tayo ng 25 billion pesos sa impeachment sa araw na to. Nang walang kakwenta-kwenta yung pinipresent nilang mga witnesses, doktorar. Parang yung isang witness na pinesenta nila ay hindi na nila ikinontinue, no, Dr. J, no? So, sinasayang nila pera ng taong bayan. Pero alam mo, mabalik lang ako dyan sa radioactive, no? Alam mo, Dr. J, marami nang naglalagasan ng mga statement
di umano ng mga trabahante diyan sa steel manufacturing plant diyan sa Davao. No, alam mo kaibigan natin yan si Attorney Matibag no. Kaya lamang marami na kasi nagsasalita na di umano hindi naman talaga sila ni rescue. Ang malaking usapin dito Dr. J, paano na yung hanap buhay no? Parang hindi lang yata 174 yan o 170, nasa 300 daw yan Dr. J. No? Saka ang hindi kasi natin maintindihan, bakit pa ang dami-daming manufacturing dito sa Luzon na maaari nilang imbestigahan Dr. J. Dahil marami naman talaga na maraming mga warehouses diyan na nakatago, no? Hindi natin alam kung ano ang minamanufacture, no? Hindi naman siguro PICC yan katulad ni Auntie Claire, Dr. J, no? Pero alam mo, pag nag-operate po kayo sa Davao, hindi mo maiiwasan na masasabi na iyan ay politically motivated. No, politically motivated. Alam mo, yan si Atty. Matibag, kapitbahay natin yan, Dr. J, no? Pero yun na nga lamang, dapat siguro ay masagot itong mga di umano. Marami na kasi nagsasalita na mga di umano sila yung mga empleyado. At mayroon pa Dr. J na balita na tinutukan daw sila ng baril. Hindi natin alam kung totoo ito, no? Dapat siguro i-address ito ng National Bureau of Investigation, no? Kung sila ay papayag na sila ay magpahiwatig rin ng kanilang side, i-welcome natin sila sa ating programa, Dr. J. Tama. At alam mo itong mga yung sinasabi dito na ang tanong diyan, bakit Davao? Bakit sa Davao? At yung mga allegation, unfounded allegation, Dr. R. Itong mga... Kaya pa-approve pa yan, sir? Para sa Okay, may pumapasok na ibang kwan. Yung Okay na, Dr. J, okay na. allegation, itong mga substandard daw, at mayroon pa itong Philippine Nuclear Research Institute na mayroon daw na-detect silang radiation. Ngayon, ni-research natin yan, Dr. R. Yun pala yung mga steel plants na yan. Mayroon talaga palang may radiation talaga. Dahil pagkahukay sa lupa ng iron ore at yung ibang mga component yan, mayroon pala talagang sumasama ng mga trace elements na may radiation na katulad ng uranium at saka thorium na yan na sinasabi, Pero yan naman ay hindi naman malakas na radiation na nakakapinsala sa kalusugan ng tao. Normal pala yan. Sinasabi dito sa aking dito sa ChatGPT, contaminated raw material, accidental mixing of radioactive scrap metal or mineral waste such as black sand. Black sand is iron ore, into local smelting furnaces. Globally, all modern steel contains minute harmless trace radioactivity absorbed from atmospheric air during post-World War II oxygen furnace production. So yun pala ay mayroon talaga na hindi naman yan na nilagyan nila ng uranium yan, na present pala ang trace amount of uranium sa iron ore, Dr. R. So yun ay yun po ay alam nyo, nawawala si Dr. R. Siguro nasa labas siya. So yung high precision scientific and medical devices require pre-1945 still unaffected by atmospheric nuclear test. So yun pala nung nagtitesting sila ng mga bomba na yan sa nuclear, halos lahat pala ng surface ng mundong ito contaminated ng minute, may sinasabi ng minute na amount of radiation. So yun ay hindi sinasadya ito at doon pala, katulad yan,
mas malakas pa yung radiation pagka nagpa-x-ray ka. Radiation din yan. Yung mga cobalt therapy na sinasabi, radiation din yan. Yung sa cancer treatment, radiation din yan. Ano? So, ngayon, hindi ko alam kung saan kumuha, humugot itong ating kaibigan na si Juan, na si itong sinasabi nila na itong nirescue itong mga tao na nagtatrabaho, ano? Yan ay, alam nyo, BS yan, mga kababayan. Ang tawag natin yan, BS. We are being gaslighted. Na para bang, oy, kami nirescue namin sila. Nasa panganib ang mga buhay nila. Kaya bidang-bida kami, para kami mga Avengers, no? Dahil nirescue. yun ang pagka-intindi ko na nag-rescue sila, itong mga taong nagpunta roon na mga ahente ng ating pamahalaan, hindi naman naka-hazmat. Alam niyo yung hazmat, yung hazardous materials na sinusuot against hazardous materials, no? Hazmat suit ang tawag diyan, na para pagka ang mga inuusisa natin nila, itong mga dalubhasa na sinasabi natin, itong PNRI at itong mga kasamahan ng mga ibang mga law enforcement agencies, pag sinabing radiation yan, meron silang hazmat. Yung anti-radiation yan na kasuotan na para naman hindi sila ma-expose sa radiation o sa mga contaminated na mga lugar na katulad ng may mga chemicals, mga toxic chemicals, ano? Wala, nakita natin, wala eh. Nakita natin. Itong mga pulis, wala. Itong mga nagtatrabaho, hindi ko alam kung totoo na ito ay may hazardous materials na mataas ang radiation ng nitong mga material na ito, ay palagay ko ubos yung sinasabi kanina ni Dr. R na mga 300 na trabahador doon, ay palagay ko mayroon ng simptoma ng tinatawag na radiation sickness. Kanina may nagpalabas daw na 10 daw doon nakikitaan na ng radiation sickness na ano. Tandaan natin po, mga kababayan, kahit na po yan ay nag-undergo ng X-ray. X-ray. Ang X-ray ay radiation yan. So ang radiation sickness or acute radiation syndrome happens when a high dose of ionizing radiation hits the body in a short time. Yun po katotohanan, Dr. R. Alam mo, Dr. J, hindi natin malaman ang totoo behind the scenes kasi parang hindi naman nagpalabas ng masusi na video itong National Bureau of Investigation doon sa kanilang actual na rate. Pero marami na nga lumalabas na nagsasalita na sila daw ay mga empleyado at hindi naman daw sila ni-rescue. Ang gusto ko lang puntusan dito, Dr. J, paano na ang hanap buhay nitong, sabihin na natin mga 300, pero ayon sa ating research at datos, ay 300 sila. No, kung nga rin na lang sa 170 na katao, yung pamilya ng 170 na yan. Ano ang plano pala ng National Bureau of Investigation? O meron pa parang sino pa ba yung isa nilang kasama? Meron pa silang isang ahensya na kasama. Ano pala ang plano nila? Ayun, ang PNRI. No, PNRI. So ano pala ang plano nila ngayon para sa mga pamilya ng 170 na taong yan na kanilang ni-rescue di umano, yun ang kanilang claim, Dr. D. Pero maraming claims na hindi naman daw sila ni-rescue. No? At mayroon pa daw pagtutok ng barel, di umano. No? So hindi natin alam ang katotohanan. So antayin natin na magsalita ang National Bureau of Investigation tungkol dyan. Pero ang importante, Dr. J, ano na ang gagawin nila ngayon dyan sa 174? Tapos tama yung sinasabi mo sa radiation. Ako siguro sa katutak na radiation ko sa katawan, kaka-x-ray, no?
na I'm sure, Dr. J. No? Ikaw kasi hindi ka pwedeng i-x-ray dahil baka may makitang iba sa katawan mo, Dr. J. No? Pero, alam mo, no? Napakahirap ngayon ang kalagayan yung 170 plus na kataong yan at kanilang mga pamilya. No? Hindi kasi ating nabalitaan, mayroon pang mga matatagal na talaga na naghahanap buhay dyan sa pabrika ng bakal dyan sa Davao. Saka ang importante rin na dapat natin malaman, ito ba ay isa na namang political move? Ito ba ay politicized? No? Kasi of all places, no, sa Davao agad. No? At sa araw pa ng Kadayawan, Dr. J, no, parang nagulat ako sa araw ng Kadayawan. Akala ko makikipesta sila, no? Makikisaya at pakikisayaw. Yung pala, magre-raid sila sa loob ng lungsod ng Davao, no? Kung di ako nagkakamali, lungsod ng Davao ito. So ito ba isa na ng mga politicized na galaw, no, ng administrasyon, no? Ito ay lehitimo talaga na raid, at kung ito ay lehitimong raid, paano po ang plano niyo para dun sa mga nawala ng trabaho na yung ay ni-rescue ninyo, Dr. J? At yun naman ay kailan patunayan nila na talagang yung radiation na yan una-una sinadya. Na yung at ang degree kung gaano kataas kasi merong certain na may tawag sila diyan degree ng safe para sa tao, kasi katulad nga ng nabanggit mo na ikaw ay nagpa-x-ray, ay yan ay radiation din yan yung mga therapy na katulad radiation therapy, that is also nuclear radiation. May tinatawag na nuclear medicine So ngayon, kung ito ay gawa-gawa lang, patunayan nila. At yung allegation na itong bakal na minomanufacture dito, ito yung ginamit doon sa mga gusali na itinayo doon sa somewhere also in Davao na nagkaroon ng earthquake na bumagsak yung mga gusali. Tapos sinasabi na diyan daw nagaling, kailangan patunayan nila yung allegation na ganyan, So alam mo, iba yung press release, Dr. R, iba yung nasa media, at iba yung factual, yung katotohanan. Tayo naman, ang sinasabi lang naman natin dito, meron ho tayong agam-agam. Hindi ho tayo basta-basta naniniwala sa programang The Truth Doctors on Air sa mga sabi-sabi lang, Dr. R, na wala hong facts na pinipresenta sa atin, kasi ang facts yun ang katotohanan, Dr. R. Wala si Dr. R. Medyo na sa labas kasi siguro. Dr. J, naririnig ko na ako. Alam mo, tama yung sinasabi mo, no? So dapat mailabas natin talaga kung ano yung totoo dyan sa nangyaring raid dyan sa Davao. At maalaman natin kung yung mga sinasabi ba nito, mga nagsasalita na sa social media ay totoo na mayroon pa daw pagtutok ng baril, no? So hopefully hindi naman, no? Pero dapat magkaroon din ng press release ang National Bureau of Investigation tungkol dito. No, hindi naman ho yan na simple na kawalan lang ng simpleng trabaho at sila ay makakapasok na muli. Tapos binabalita pa na meron daw silang radiation. Eh, baka mas marami pa ho akong radiation sa katawan kaysa ho dyan sa mga empleyado ng steel manufacturing. Ayan, Dr. J, no? Di ba, sa totoo lang, nakakalungkot. No? Paano na ho ang trabaho? Kumbaga, mapapainin ka na lang, tapos mapapasabi ka ng PICC. Dr. J, alam mo ba ano ibig sabihin ng PICC? Philippine International Convention Center. Ayun. Kasi marami kasi nagdidikit ng sinasabing PICC sa pangalan ni Auntie Claire Castro. Person, no? ng Malacanang, no? Hindi naman ho nakakaawa naman ho ang PICC kung ididikit ho natin sa pangalan ni Auntie Claire, Dr. J. si Auntie Claire kung PICC, hindi ko makitaan kung paano mo i-dikit ang pangalan kay Auntie Claire Castro, no? Well, si Auntie Claire naman, napakaganda niyan. Kaya lang ang mabinti niyan parang kawayan, doktoral.
Alam mo, napansin ko, Dr. J, no? Yung sinasabi kong napakaganda nito si Auntie Claire, medyo na ngayon ko lang napansin, matangos pala ilong mo, para kasi Pinocchio. Umaba ba yung logo? Umaba ba yung logo? Baka naman bigla tayo maging pugi yan pag umaba ang ilong ko. Doktoral. So, alam nyo, natatawa lang tayo, pero nagulat ako kanina nung biglang tumunog ang cellphone natin, doktoral, na yun pala ay red warning ang ulan sa atin, nakakagulat itong NDRRMC. At bago tayo magpatuloy, mag-station break muna tayo, Doktor. Okay. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Ang oras, alas 2:30 ng maulan na hapon. At sa kabilang linya si Dr. R. Dr. R, ano masasabi mo ngayon? Ayun na naman, Dr. J, no? So hopefully, no, masagot ng NBI yung mga paratang sa kanila. Na unang-una, hindi daw naman talaga ni-rescue. Pangalawa, ay may pagtutok pa daw ng barel. Hopefully, masagot ito ng National Bureau of Investigation. Dr. J, maiba tayo, Dr. J, no? Patuloy nga yung pagulan. Red rainfall warning, no? Red rainfall. Alam mo, sa totoo lang, meron akong nabasa. At actually, napanood ko pa. Itong si Ombudsman Boying Rimulya, Dr. J, nagsalita na ang insinuation ay parang hindi daw, wala daw siyang tiwala sa Department of Public Works and Highways. Alam mo kung sino namumuno dyan, Dr. J? Ba? Alam mo yung yung kalaban ni McDonald's, Dr. J. Si Jollibee. Ayun, si Jollibee, Vince Dizon, si Secretary Vince Dizon, na ilang araw na natin pinananawagan na mag-resign na ho kayo, Secretary Vince Dizon, dahil lalo na ho naglalabasan yung mga sira-sira ho na mga potholes diyan sa EDSA. Di ba ho, parang alam mo, Dr. J, may nabasa pa ako na parang ayon doon sa unang inilathala nitong si Secretary Vince Dizon, parang alam mo, parang hindi yata prone sa water damage itong kanyang new technology from Japan na aspalto, no? Hindi ko alam kung aspalto ba talaga to o dispalco, no? Hindi ko talaga alam kung dispalco lang ba talaga ang pera. No, yan ang katanungan ng marami, Dr. J. Ako din katanungan ko yan. Pero sa totoo lang, yung sinasabi ni Secretary Jolly Beans Dizon, Dr. J, hindi totoo. Hindi totoo yung sinasabi niyang teknolohiya ng aspalto, Dr. J. Kaya nga ang naiisip ko, baka nagkamali lang ng spelling, baka dispalco yan. Ano ang technology na sinasabi niya? Yung katulad ng sa airport? Ay, yung sa airport, Dr. R, kung di ako nagkamali, 12 inches yun na talagang siksik na may aggregates pa yan, may simento at saka sa taas yung aspalto, hindi naman ganyan ang ginawa nila doon sa 15 billion na budget nila. Hindi natin alam kung yung 15 billion na pesos na yan ay napunta talaga doon. Pero ang nagpatunay na pinagmalaki pa ni itong ating kaibigan na si Vince Dizon, yung kanyang sinasabi na yan daw ay top of the line, kung sa talagang napakahusay nung asfalto na ginamit, pero dadaanan lang ng bisikleta, natanggal na yung asfalto, Dr. R. Ito na Dr. J, parang so baka mali nga ang ating pagkadinig, hindi naman talaga asfalto to, di ba? Baka nga iba, 'di ba? Ito kasi si Mr. Jollibee, Secretary Vince Dizon, dapat iisipin mo pati na si Ombudsman Boying Rimulya, parang ang kanyang insinuation, Dr. J, hinahanap ko yung akin in screenshot, no?
na infographic no tungkol dun sa sinabi ni Ombudsman Boy Rimulya. Pero napanood ko hindi ko lang naisip itong video na ito. Na ang insinuation niya ay hindi daw maaasahan itong Department of Public Works and Highways. Yung katulad ng iyong kabahayan, pag sinabi kong hindi maaasahan ang kabahayan, ibig sabihin ikaw ang namumuno diyan. Ang kita, Dr. Jane, di ba? Hindi yung iyong kabahayan, kundi yung sino namumuno. At ang alam naman natin, namumuno diyan sa Department of Public Works and Highways na nag-aspalto ng EDSA na after 5 months o after 6 months lubak-lubak na uli, warat-warat na uli. Pero pinagmalaki niya pa dati no, sa isang programa sa TV, no, hindi ko alam kung ito digital TV, na pinagmalaki niya na minimum daw 5 years, no? 5 years, no? Alam niyo ho, Secretary Mr. Jollibee, hindi ho porket meron ho kayong retainer. O siyempre, Dr. J, dapat naman talaga meron retain siya doon sa perang ibinayad niya dyan sa kontraktor na yan, di ba? Na di umano ay nadidikit din dito kay sino nga ba itong congressman sa Batangas, no? Na iibit ngayon tungkol. Yan siya. Naku, kilala mo pala yan, Dr. J, dahil naalala ko ang connection mo sa dating dating party list na yan, no? Pero Dr. J, no? Medyo hindi po patuwa-tuwa dahil lamang akala nyo ay nare-resolve ba ng inyong pagmumura, ng inyong pagnanamo kayo ng namo dyan sa inyong mga napaka-capture na videos. Ikala nyo kayo si Digong. Napakalayo nyo kay Digong, Mr. Jollibee Station. Wala ko kayo sa kalingkingan ng dating presidente, Rodrigo Roa Duterte. Malayo ho. No, kaya wag na ho kayong namo sa kapaturo-turo. At baka ho manuno kayo sa kapaturo-turo nyo, no? Mr. Jollibee, Secretary Vince Dixon. Ngayon, alam mo, Dr. R, ang kailangan natin na DPWH Secretary, itong mga pag-uulan na to, binabaha ang mga kalsada natin, halos buong Metro Manila mayroong baha. At katakot-takot ang traffic, no? Ngayon, para mapawi ang baha, mahawi ang baha, kailangan mo si Moses. Tandaan niyo si Moses, di ba? Dumaan sila sa Red Sea. Hinawi ni Moses, tumabi kayo mga tubig, dadaan kami. Kailangan natin ganyan. Si Vince Dixon, mag-ala Moses ka na. Vince, pumunta ka doon sa mga baha. Alam. Tingin mo yung tubig. Alam mo, Dr. J, kung gano'n na lang din, sagot ko na yung kanyang anong tawag doon. Yung parang mahabang tungkod, no? Yung tungkod. Parang magmukha na talaga si Moses, no? Parang ibahawi niya yung baha, no? Pero alam mo, tingin ko ang kailangan natin sa DPWH, hindi katulad ng isang taong katulad niya si Mr. Secretary Vince Dixon. Ang kailangan natin diyan, Dr. J, yung merong alam sa engineering technology. Yun talaga alam. Hindi yung naibulong lang sa iyo ng assistant mo, ipinagmalaki mo na lang na bolja katuloy Secretary Vince Dixon. Warat-warat ngayon yung project mo dyan sa EDSA, no? Dr. J, ganyan na nangyari. At nakita naman natin, mababasa niyo yung infographic na yan tungkol sa sinabi ni Ombudsman na Boy Rimulya. Parang parang hindi na daw, parang ang insinuation ay parang hindi dapat paniwala ngayon ng Department of Public Works and Highways.
Dr. J. Pero kailan naman sinabi ni Secretary Ombudsman na Remulla, Dr. J. Alam ko nung August 15 lamang. Ibig sabihin, sino ba ngayon ang sekretaryo ng DPWH? Di ba? Hindi naman si McDonald's, si Jollibee's naman. Tama. At ang ibig sabihin ni Remulla, kung basahin mo sa gitna ng mga salita niya, wala siyang tiwala sa kay Vince. At kung titingnan mo, Dr. R, yan ay patama din sa Pangulo ng Pilipinas. Kasi kung titingnan mo kasi, si Vince is the alter ego of the President pagdating sa public work. So lahat ng ginagawa dyan, yan po ay nasa Office of the President yan eh. So, ibig sabihin, ang Ombudsman, mayroon siyang, wala siyang tiwala sa choice ng Presidente bilang mamuno sa DPWH. Dahil sa mga nangyayari ngayon na napakaraming palpak, kaliwa kanan ang pakapalpakan, maraming mga naitayong flood control na 2 months pa lang, Dr. R, wasak na. Natapos lang ng July 19, a month ago. Sa ngayon, wasak na. Wala pang 3 linggo. Wasak na ng dinaanan nitong habagat. So ito, alam mo, this is a reflection of the competence nitong si Jollibean. Kaya tuloy itong si Ombudsman nakapag-comment na alam naman niya na yan ay ang komentaryo niya ay pagpaparinig pagparinig sa pamahalaan sa ating pamahalaan. So ngayon yun ay nangyayari na wala siyang tiwala ngayon na sa kay Vince Dizon. Iyon ay at saka sa dami ng mga nabalitaan na ilabas ng mga vloggers, napakarami po ng mga nangyari na nasira kaagad yung kanilang mga kagagawa lang. Ibig sabihin, binigyan pa rin ito ng pahintulot nitong si Vince Dizon na ituloy ang mga projects at hindi nila na-monitor na ito ay mga substandard na bakit dumaan lang itong habagat, wasak na kaagad. So anong mangyayari dyan ngayon? At ngayon ay si Dr. R medyo nawala na kasi mahina daw ang signal. But anyway, nasa labas siya. Dito At na sabi ko ba, andyan ka na. Okay. Okay, narinig na kita. So, okay, yun ang siguro wala nang tiwala si Vince Ombudsman Yun Remulla. naman, Dr. J, no? Medyo bihira itong magpa-press con, pero nakita ko siya na nag-guest siya sa isang programa rin. Sinabi naman niya talaga na parang ang insinuation di umano ay walang parang hindi ka na magtitiwala muna ngayon sa DPWH, no? Dahil na rin lamang sa hindi lang naman yan dun sa ginawa na project nitong si Secretary Vince Dizon, Dr. J, Cuneta, no? Na pero yung katutak na pera na nailagay sa sangkatutak rin na maliit na pinaghati-hatian ng mga magnanakaw, mga hinayupak na magnanakaw sa gobyerno natin ngayon, Dr. J. No? Meron yan sa sangkatutak sa Kongreso, meron din sa Senado, at ganin din sa ehekutibo. No? Alam mo, Dr. J, talaga naman po siguro kung ikaw rin naman si Pangulong Bongbong Marcos, mabubuisit ka rin ngayon sa DPWH.
diabetes, no? Totoo yan. Ay, kasi isipin mo, ano, doon na nga nangyayari yung isang katutak na nakawan. Tapos, eto pa, no, pinagmalaki pa, minimum daw 5 years barikada. No, isinisisi nito si Jolly Beans Dizon na yung barikada daw ang may kasalanan kaya daw nasira kaagad yung pina-asfalto niya dyan sa EDSA. Nako, Secretary Beans Dizon, kung ako sa inyo, alam mo, katulad nga sinasabi mo, Dr. Jason, ang mga bansa katulad ng Japan, automatic nagre-resign na yan. Minsan nga, nung tawag ba doon? Harakiri ba yun? Harakiri. Ginigilit yung sarili nila. Ano? Ginigilit ang nila. Kung ito konting dignity, edi mag-resign na lang siguro siya. Dr. J. O kung magpagusto niya magpakita na gila, sabi ko nga sa kanya, magdala siya ng tungkod, pahiramin ko siya ng tungkod ko. Pumunta siya doon sa mga bayba, tapos awiin niya na para siya si Moses. Kasi yun ang kailangan natin ngayon eh. Kailangan natin si Moses. Bumaba ka sa lupa para ngayon ang isang nanganganib Dr. R. Baka mag-turn alarm itong Marikina River ha. Hindi, alam nyo, hindi mapipigilan yung patuloy na red alert na yan. Ay, nako. Yan ang pinakamahirap dahil Dr. R, palagay ko naman ay kung nasa labas ka, panawagan natin sa mga kababayan, kung kayo po ay wala namang kailangan sa labas, huwag na kayo lumabas dahil laganap ang baha sa Metro Manila. At hindi po natin nakakalimutan, nakita natin yung baha dito sa tinatawag na Water World. Metro Manila Water World. Di ba resort yan, Dr. R? Ang Water World. O pelikula yan na... Ayun nga. Alam mo, Dr. J, yun ang nakakatuwa, no? Sa nangyari sa atin. Di ba Water World ngayon tayo sa Metro Manila? Alam mo, Dr. J, yun ang sa nangyari sa atin, no? Sa ating mga kababayan. Nakakatuwa na kasi hindi na ngayon magastos mag-holiday. Isipin mo, di ba? Isipin mo, matutulog ka lang sa gabi. Pagising mo, Pagising mo, diba? Pagising mo, nasa beach ka na. Pagising mo, pagbukas mo ng pinto, nasa beach ka na. At kung minsan, pagising mo, nakalutang ka na. Nakalutang ka na sa tubig. Hindi ka pa nangigising, naliligo ka na. Yan talaga ang buhay natin sa dito sa Metro Manila. Alam mo, isa pa napansin, no? Yung alam mo, pinabanggit ng ating kaibigan si Congressman Egay Erice, Dr. J, mukhang meron silang alitan nitong si Auntie Claire, di ba? Ang sinasabi nga ni Congressman Erice, ito pala si Auntie Claire ay taga-Caloocan, Dr. J. Taga-Caloocan ito. Kaya sinasabi ni Congressman Erice, sana daw ay bumaba si Auntie Claire para daw malaman niya kung ano ang kalagayan ng kanyang mga kababayan dun sa Caloocan. Diba? Alam mo, si Auntie Claire siguro, may kaba na rin, Dr. Din, di baka mamaya kasi nangyari sa kanya sa Canada, no, tinawag siya ang pangit, no? Pangit daw siya. Tinawag si Auntie Claire na pangit dyan sa Canada. Kaya mga kinakaba niya, parehas kasi, di ba, letter C, Caloocan, hindi naman siguro mangyayari sa Caloocan yan. Kay Auntie Claire, Dr. G, hindi naman siya dyan tatawaging pangit katulad ng tinawag sa kanya sa Canada. Hindi naman siguro dahil si Auntie Claire naman maganda kaya ako talagang idol ko yan. Lalo na pag yan ay nagsasalita na akala mo mataray. Alam mo si Auntie Claire, naalala ko yung mga mataray sa palengke. Ganyan ang mga mataray na tindira sa palengke. Bumili ka, kung ayaw mo bumili, di wag. Sasabihin sa'yo. Pag tumatawad ka, may mga mataray na tindira Kaya, ayan, ay naalala ko tuloy tuwing nakikita ko si Ate Claire. Ngayon, yung kanilang balitaktakan ni Congressman Erice, sabi niya, kung meron kang kaso, ipapile mo lang ngayon. Sabi ni Congressman Erice, hindi, pulos mo kaalyado nga dyan Subukan natin sa 2028. Huwag kang tumakas. Di ba yun ang sinabi niya, Dr. R?
Oo, di umano, yung natin na sa mga infographic, pero hinahanap ko yung actual interview nito si Congressman Ege Rice, wala pa ako natagpuan, Dr. J, pero kung totoo ito, nako, basta sinabi dito di umano ni Congressman Rice, huwag kang tatakas. Ibig sabihin, Huwag kang wala tatakas. hindi naman siguro lalayo si Anticler. Alam niyo, mahal na mahal niya ang Pilipinas. Saka, alam niyo, allergic na si Anticler, Dr. J, pumunta sa ibang bansa. Dahil alam mo, baka mamaya matawag siya, di ba? Alam mo yung tinawag sa kanya sa Canada, di ba? Nung huli. Pangit. Tinawag siyang pangit doon po sa Canada, no? Siya lumapit siya sa pulis na natatakot daw siya. Kasi tinawag siya pangit. Natatakot siya na baka magkatotoo maging pangit siya. Anyway, alam niyo mga kababayan, itong ating water world sa ngayon na talagang yung nararanasan natin dito sa Pilipinas, Dr. Har, ay diyan ba sa inyo baha? Ay, nawala si Dr. Har. Mahira daw ang data sa kanila. Sa kanila dyan, isa pa yan, mga kababayan, tayo nagbabayad ng mahal sa ating mga ginagamit na Wi-Fi. Pero alam nyo, ang itong serbisyo ay pangit. Kaya tayo ay, alam nyo, kaya tayo nagdudubli-dubli pa ng subscription. Para lang katulad dito mayroon tayong Zoom tawag dito, broadcast. Yan ay hindi na tayo nawawala sa ere kasi kailangan natin na makapagbahagi ng mga informasyon sa inyo na katulad na ginagawa namin ngayon ni Dr. R, na nanawagan na ang mga tao kung paano na ang solusyon dito sa baha na Makati, dyan po sa Quezon City, may mga porsyon dyan sa Pasig na Kainta, mga baha sa ngayon, at marami pang iba, Caloocan, na so yun ay alam nyo, kailangan itong si Vince Dizon, mahilig ito magpa-picture na kunwari yung sinasabi ko nga AIDS, no, may mga tao kasi sa gobyerno na may AIDS. Pag tinanong ako ano ang AIDS, as if doing something, yun po ang ibig sabihin po niyan mga kababayan, ano. So yan ay para bang akala mo marami silang ginagawa, pero tingnan mo Vince, pagkatapos nitong pag-uulan, siguraduhin mo na mabisita mo yung mga bagong gawa na project, na mga flood control project na nangasira, na hindi hunga na mapakinabangan. Marami po at tiyak ko na ang iyong opisina, ang iyong mga tao mayroong listahan ng mga bagong gawa lang, barely 3 weeks, no, na nagawa. Meron ata doon sa Abra, meron din, no, na biglang bumagsak. So yan ay, alam nyo, bakit kanyo pinagpatuloy ang mga project na yan? Kung nausisa nyo na yan, bakit tuloy-tuloy pa rin itong mga substandard na mga projects? Dahil there is no reason. Kung titignan natin yan sa punto de vista ng mga inhenyero, kung tama po ang disenyo at kung tama ang specification, yun po ay dapat hindi masira. At binabati natin yung mga taga Cherry Alabang, lalo na kay Katupi na ngayon ay nag-PMS ng sasakyan ko. Katupi, Tupi yung pangalan ng mekaniko, si Katupi, na nag-PMS, taga Cherry Alabang. Binabati namin kayo dito po sa
nanggagaling dito sa Truth Doctors on Air. Galingan mo katupi yung PMS ng sasakyan ninyong Cherry Tigo. Yun po ang ginagamit ng ating kasamahan na alam mo, makakonvert. Katupi, paki-convert na yan sa speedboat. Kasi sa tuloy-tuloy na pagbaha, ay gawin na lang na speedboat ni Dr. R, yung kanyang Cherry Tigo, para naman magamit pag pumunta sa Metro Manila. Bahala na kayo. So ngayon, yun po ang problema ngayon ni Vince Dizon. Yun po ang problema ngayon. Kung paano niya sasagutin itong bibigyan ng solusyon itong malawakang pagbaha dito po sa atin sa Metro Manila, na ito po perennial, taon-taon, despite the 1.2 trillion pesos na naging budget ng flood control. Ang laki ng flood control na budget. Pero binabaha pa rin. Pagdating po ng itong habagat, ito'y, alam nyo mga kababayan, ito'y sasabihin natin, ito'y imbukada pa lang ito. Kung sa sine, ito'y kwan pa lang, umpisa pa lang. Kasi sinasabi ng Pag-asa na itong buong linggo na ito, tuloy-tuloy ang pagbagsak ng ulan. At maaring ang mga kabataan, yung mga mag-aaral, ay hindi makapasok itong linggong ito. Kung tuloy-tuloy at walang humpay po ang pag-ulan na nararanasan natin hanggang sa oras na ito. So ngayon, hindi po nawawala sa ating kaisipan, mga kababayan. Tuloy-tuloy pa rin tuwing pagbagsak ng habagat, pagbagsak ng ulan, naaalala natin. Ito pong yung reminder sa ating mga Pilipino na tayo ay ginahasa, na tayo po ay pinagsamantalahan, na tayo po ay ninakawan ng ating mga leader, ng mga politiko, ng mga nasa gobyerno. Hindi po natin makakalimutan itong flood control scandal. Kahit ano pa, dadaan ng mahabang panahon, tuwing pag-ulan at tuwing tayo'y lulusong, paglabas natin sa pintuan ng ating mga tahanan na tayo'y lulusong sa baha, ang una nating maaalala ngayon, 10 years, 20 years from now, 30 years from now, mananariwa pa rin sa ating kaisipan yung ginawang panluluko sa atin. At ang nangyari sa panahon ng Pangulong Marcos Jr. Yun ang sinasabi ko lang kasi hindi naman pwedeng sabihin natin panahon ni Rodrigo Duterte. Kundi panahon ni PBBM, na itong skandal na marami kong nagdudusa ngayon, lalong-lalo diyan sa Bulacan. Na ang mga bahay diyan, ang nakikita na lang sa ngayon, pag pumunta ka diyan sa Masantol, Makabibi, sa mga naturang lugar, yung dating bahay na magaganda, hindi mo na makita ang ganda dahil ang nakikita na lang natin yung kanilang mga bubungan, mga kababayan ko. So yun na lang. At may nagsabi nga dito sa akin na sabi niya, alam mo, maswerte ako sa nabili kong bahay sa Bulacan. Bakit ako maswerte na binabaha kayo? Dahil alam mo, sabi niya, hindi na kami babiyahe ng malayo para mag-excursion dahil paglabas ko sa pintuan ng aking tahanan, resort na kami. So yun na alam nyo, na nagulantang ako doon sa sinasabi na resort na raw sila.
So sabi kanina ni Dr. R na hindi na kailangan magbiyahe dahil pulos na resort yan. Ano? Totoo yan. Kasi enjoy ka. At siguro, ang gagawin mo na lang, bili ka na lang ng beer at may pulutan ka, pahiga-higa ka doon kahit malakas ang sikat ng araw dahil bago maalis ang baha sa Bulacan, yan ay abutin ng hindi natin alam, buwan, 3 buwan, 1 buwan, o 5 buwan, o 1 taon. Nakalutang ka pa rin doon sa kabahayan mo. At bago tayo tayo po ay wala ng oras, sa ngalan ng aking partner na nagpapa-repair ngayon, nagpapa-PMS ng kanyang sasakyan, kay Katupe, kami po ay magpapaalam na. Ito pong inyong likod, sa ngalan ng aking partner, Dr. R, itong lingkod, Dr. J, maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline pero kami maingat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong style.